Misteryoso sa Pinyahan. Ano ang huling nangyari kay Charlene? Na 15 anyos pa lamang na nagpaalam lang mag-swimming, hindi na nakauwi. Ang Pulumulok, South Cotabato ay kilala sa buong bansa at maging sa mundo dahil sa malawak at lunti ang taniman nitong pinya. Isang payapang tanawin na sumisimbolo ng kasaganahan at simpleng pamumuhay ng mga mamamayan. Dito, ang simoy ng hangin ay kadalasang amoy ng matamis na bunga at pag-asa. Subalit noong January 15, 2026, ang imahe ng paraisong ito ay nabahira ng dugo at malagim. Ang katahimikan ng Barangay Maligo ay binasag ng isang tuklas na nagpabago sa buhay ng isang pamilya at gumimbal sa buong komunidad. Sa gitna ng mga hanay at matatalim na dahon ng pinya, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang dalagita, si Charlene Bernaldez. Umaga sa isang bahagi ng plantasyon ng pinya ng Barangay Maligo, Pulumulok. Ayon sa ina ng biktima na si Mary Joy, nagpaalam umano ang kanyang anak na sasama sa kapatid ng kanyang bayaw upang maligo sa Sinar, isang sapa na nasa boundary ng Barangay Landan at Barangay Maligo, noong Martes ng tanghali, January 13. Pag-uwi ng ina ng biktima na si Mary Joy mula sa trabaho, kinagabihan, nabahala siya dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang anak. Sinubukan niya itong i-chat, ngunit wala umano itong tugon. Kinabukasan, nag-post si Mary Joy sa social media at humingi ng tulong sa sino mang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Noong January 15, bandang alas 8 ng umaga, may nagbigay impormasyon sa kanya na may natagpo ang bangkay sa isang plantasyon ng pinya sa Barangay Maligo. Batay sa deskripsyon ng suot, agad nang pinanghinaan ng loob ang ina dahil positibo siyang anak niya iyon. Nakumpirma ito nang personal siyang magtungo sa crime scene. Pinaghihinalaan ding ginahasa ang biktima dahil nang matagpo nito ay wala na siyang suot na pang-itaas at naka-underwear na lamang. Nakitaan din ng mga pasa sa katawan at malalim na sugat sa ulo na siyang sinasabing naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayon kay Samuel T. Kadungon, Provincial Director ng South Cotabato Police Provincial Office, natukoy ang dalawang suspect bilang person of interest batay sa mga ebidensyang nakalap sa pinagyarihan ng krimen at sa mga pahayag ng mga saksi. Sa kasalukuyan, nakakulong ang dalawang mga suspect sa himpilan ng pulisya sa Pulumulok at haharap sa kasong homicide. Posible ring madagdagan ang kanilang mga kaso depende sa resulta ng forensic examination. Ayon sa investigasyon, nakarecover ang scene of the crime operatives, SOCO, ng mga sumusunod malapit sa bangkay ng biktima. Isang multicolored na jersey, isang pares ng tsinelas, isang lip tint o lipstick. May isang saksi na positibong nagturo sa isa sa mga suspect na nakitang suot ang jersey na kahawig ng natagpuan sa crime scene. Bukod dito, napansin din ng mga investigador na may mga pasa at galos ang isa sa mga suspect na hindi na ito maipaliwanag ng maayos. Pinaniniwalaan ng mga pulis na maaari itong resulta ng pakikipaglaban ng biktima bago siya tuluyang patayin. Dinala ang labi ng biktima sa Regional Forensic Unit 12 sa General Santos City upang isailalim sa autopsy. Kapag nakumpirma sa autopsy ang sexual assault, agad na magsasampa ng kasong rape laban sa mga suspect. Bagabat itinatanggi na dalawang lalaki ang kanilang pagkasangkot, sinabi ng pulisya na umaasa sila sa matibay na ebidensya at testimonya ng mga saksi. Dalawang cellphone ang nakumpiska mula sa mga suspect, ang isa sa ilalim sa forensic examination, Regional Cybercrime Unit 12. Nakatakda rin silang sumailalim sa DNA test sa Regional Crime Laboratory Office 12. Sa isinagawang investigasyon, napag-alaman na huling nakitang kasama ng biktima ang dalawang suspect noong hapon ng January 14. Sila umano ay nakasakay sa isang motorsiklo at huminto pa sa isang tindahan malapit sa plantasyon bago naganap ang krimen. Mahinala rin ang pamilya ng biktima na maaaring may iba pang sangkot sa krimen. Ayon sa pulisya, patuloy nilang iniimbestigahan ang anggulong ito. Panawagan ng pamilya. Nananawagan ang pamilya ni Charlene ng hustisya at ginigiit nito na hindi sila makukontento sa pag-aaresto lamang sa mga suspect. Hinihiling nila ang buong katotohanan at ang pinakamabigat na parusa laban sa sinumang mapatunayang responsable sa sinapit ng kanilang anak. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kasong ito.
Isang krimeng inalarawan ng pulisya bilang isang karumal-dumal na krimen laban sa isang minor de edad sa South Cotabato. Patuloy ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng karumal-dumal na krimen. Nananawagan ng pamilya ng biktima ng hustisya habang hinihintay ang resulta ng masusing imbestigasyon. Si Sherlyn Bernaldez ay hindi lamang isang ulat ng krimen. Siya ay paalala na sa mundong puno ng pangarap, may mga inosente na tinanggalan ng buhay. At sa bawat pagbabalik tanaw sa kanyang ngiti at alaala, nananawagan tayo sa hustisya at sa proteksyon ng mga kabataan. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itago. At hanggat may katotohanang kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito po ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adyos mga Kakrimen Diaries PH.